Noong Oktubre 24, 2025, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa liblib na lugar ng Northern Cape Province ng South Africa. Sa kailaliman ng disyerto ng Karoo, kung saan ang katahimikan sa radyo ay ginto at ang langit sa gabi ay walang hanggang umabot sa lahat ng direksyon, 64 na malalaking radio dish ang nagtutok sa isang punto sa kalawakan. Ang kanilang natuklas ay mag-uudyok ng mga debate sa buong komunidad ng agham at magsisindi ng imahinasyon sa buong mundo. Para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan, nakuha natin ang mga radyo signal mula sa isang interstellar na bisita. Ngunit bago ka mag-isip tungkol sa maliliit na berdeng tao at mga cosmic na tawag sa telepono, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Dahil ang katotohanan ay mas kahanga-hanga kaysa katang-isip at ipinapakita nito ang isang malalim na bagay tungkol sa kung paano tayo naghahanap ng mga palatandaan ng buhay sa labas ng ating planeta. Ang bagay na pinag-uusapan ay tinatawag na Three Eyes Atlas at ito ay tumatakbo sa ating solar system sa nakakahilo ang bilis na 130,000 milya bawat oras. Iyan ang pinakamabilis na bilis na naitala para sa anumang bisita ng solar system. Para ilagay iyan sa perspektibo, sa bilis na iyan, makakarating ka mula New York hanggang Los Angeles sa loob lang ng 2 minuto. Hindi ito simpleng batong panlangit na tamad na lumilipad sa kalawakan. Ito ay isang bagay na sumibad sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin ng marahil ay bilyon-bilyong taon, nakakakuha ng momentum mula sa gravitational slingshot effects sa paligid ng walang bilang na bituin at nebulae bago sa wakas dumating sa ating cosmic na kapitbahayan. Ang Meerkat Radio Telescope Array ay gumawa ng kanyang groundbreaking na pagtuklas nang ang kometa ay nakaposisyon lamang na 3.76 na degrees mula sa araw sa ating langit. Iyan ay napakalapit sa astronomical na termino, humigit kumulang 7 beses at kalahati ang lapad ng araw, gaya ng nakikita natin mula sa Earth. Sa sandaling iyon, ang Three Eyes Atlas ay higit sa 350 milyong kilometro ang layo sa atin, ngunit ang kahanga-hangang sensitivity ng Meerkat ay nagpahintulot sa mga astronomo na tumingin sa kanyang mismong diwa at makatuklas ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang kanilang natagpuan ay mga radio waves sa 2 tiyak na frequency, 1.665 at 1.667 GHz. Hindi ito mga random na signal o misteryosong transmission. Ito ay ang hindi mapagkakamalang mga tatak ng hydroxyl radicals, mga chemical fragment na nilikha kapag ang mga molekula ng tubig ay pinaghihiwa-hiwalay ng matinding ultraviolet radiation ng araw. Isipin mo ito bilang cosmic chemistry sa aksyon. Kapag ang sikat ng araw ay tumama sa water ice sa ibabaw ng kometa, pinaghihiwa-hiwalay nito ang mga H2O molecules sa mas maliliit na piraso, kasama ang mga OH radicals na sumusipsip ng radio waves sa mga tumpak na frequency na ito. Ang mga Doppler shift measurements ay nagpakita ng velocities na negative 15.5 at negative 15.65 kilometers bawat segundo na nagpapahiwatig na ang mga molekula ay gumagalaw patungo sa Earth habang ang kometa ay nagpapatuloy sa walang tigil nitong paglalakbay sa kalawakan. Hindi ito simpleng pagtuklas para lang sa pagtuklas. Ito ang unang pagkakataon na gumamit tayo ng mga radio telescope upang tumingin sa loob ng isang interstellar comet at panoorin ang kanyang internal chemistry na naganap in real time. Ngunit narito ang talagang kawili-wiling bahagi ng kwento. Ang Three Eyes Atlas ay hindi kumikilos tulad ng karamihan sa mga kometa na alam natin. Nang suriin ng James Webb Space Telescope ang kanyang komposisyon,
Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang bisitang ito ay lubhang mayaman sa carbon dioxide na may mixing ratio ng CO2 sa tubig na 8 beses na mas mataas kaysa normal. Karamihan sa mga kometa ay dominado ng water ice, ngunit ang 3I/Atlas ay tuluyang sumusuway sa pattern na iyan. Isa lamang na iba pang kometa sa naitala ng kasaysayan ang nagpakita ng ganitong matinding chemical composition. Ang bagay ay nagpapakita rin ng kakaibang optical properties na nag-iwan sa mga astronomo na nagkakamot ng ulo. Ang polarimetric observations ay nagpakita na ang kanyang coma ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang mataas na antas ng negative polarization. Isang katangiang napakabihirang na nakatayo. Ito tulad ng isang beacon sa gitna ng mga kometa. Mas kakaiba pa, ang 3I/Atlas ay may tinatawag ng mga siyentipiko na anti-tail, isang feature na sumusuway sa typical na pag-uugali ng kometa at nakaturo sa araw sa halip na palayo dito. At mayroon pang misteryo ng nawawalang iron. Nang matuklas ng mga astronomo ang nickel vapor na umaagos mula sa ibabaw ng kometa, inaasahan nilang makikita ang iron kasama nito. Ganyan ang gumagana ng chemistry sa kalawakan. Ang nickel at iron ay karaniwang lumalabas ng magkasama sa halos pantay na halaga kapag ang mga kometa ay nag-outgas malapit sa araw. Ngunit ang 3I/Atlas ay hindi nagpakita ng anumang natukoy na iron signature. Parang paghahanap ng usok na walang apoy, isang chemical impossibility na humahamong sa ating pag-unawa kung paano nabubuo at umuunlad ang mga bagay na ito. Ang mga anomalya na ito ay nakakuha ng atensyon ng Harvard astrophysicist na si Avi Loeb, na gumawa ng karera sa pagtatanong ng mga hindi komportableng tanong tungkol sa kung ano ang maaaring nakikita natin sa kalawakan. Noong Hulyo 2025, naglathala si Loeb ng papel na nagmumungkahi na ang 3I/Atlas ay maaaring iba sa isang natural na kometa. Nagbigay siya ng 30 hanggang 40% ng posibilidad na ang bagay ay walang ganap na natural na pinagmulan, na nagpapataas ng posibilidad ng tinatawag niyang Black Swan event na katulad ng Trojan Horse, kung saan ang isang technological object ay nagbabalat kayo bilang isang natural na kometa. Itinuro ni Loeb ang ilang mga salik na tila sumusuporta sa kanyang hypothesis. Ang tila malaking sukat ng bagay, tinansya ng Hubble Space Telescope observations na may nucleus na nasa pagitan ng 0.32 at 5.6 na kilometro ang diameter. Ang kanyang hindi malamang na trajectory na tila kahina-hinalang naka-align sa ecliptic plane ng ating solar system, at ang mga hindi pangkaraniwang chemical signatures na hindi tumutugma sa karaniwang nakikita natin sa natural na mga kometa. Ang komunidad ng agham, gayunpaman, ay nananatiling skeptical. Ang lead scientist ng NASA para sa Solar System Small Bodies, si Tom Statler, ay mabilis na tumugon. Mukha itong kometa. Gumagawa ito ng mga bagay na ginagawa ng kometa. Napakalakas nitong kahawig sa halos lahat ng paraan ng mga kometa na alam natin. Mayroon itong ilang kawili-wiling properties na medyo naiiba sa mga kometa ng ating solar system. Ngunit kumikilos ito tulad ng kometa, at kaya ang ebidensya ay lubhang nakatuturo sa bagay na ito bilang isang natural na katawan. Dito nagiging mahalaga ang meerkat detection sa pag-unawa kung ano talaga ang ating pinag-uusapan. Dahil kapag inalis mo ang spekulasyon at tumuon sa matigas na data, ang mga radyo signal na iyon ay nagsasabi ng isang tiyak na kwento. Ang hydroxyl absorption lines ay hindi nagsisinungaling. Ginagawa ang mga ito ng isang maunawaan na prosesong kemikal na nangyayari kapag ang water ice ay nagsusublimate at pinaghihiwa-hiwalay ng solar radiation. Walang artipisyal na bagay ang makakalikha ng signature na ito.
Ang mga spacecraft ay hindi nag-outgas ng water vapor. Ang teknolohiya ay hindi lumilikha ng hydroxyl radicals sa pamamagitan ng solar heating. Ang detection ay nagpakita rin ng isa pang mahalaga tungkol sa pag-uugali ng ating bisita. Ang mga radyo signal ay nagpakita na ang 3I/Atlas ay nawawalan ng tubig sa malaking rate, posibleng 10 hanggang 100 kilograms bawat segundo. Iyan ang eksaktong inaasahan mo mula sa isang aktibong kometa habang papalapit ito sa araw. At ang kanyang mga ice ay nagsisimulang mag-sublimate ng mas malakas. Ngunit ang koponan ng Meerkat ay hindi na kontento na simpleng matukoy ang mga hydroxyl signatures na ito at tawagin itong araw. Naintindihan nila ang bigat ng kanilang pinag-oobserbahan, ang makasaysayang kahalagahan ng pagkuha ng mga radio emission mula sa ikatlong nakumpirmang interstellar visitor ng sangkatauhan. Kaya kumuha sila ng isa pang hakbang sa kanilang investigasyon. Nagsagawa ng dedikadong paghahanap para sa isang bagay na tunay na magbabago ng lahat: artipisyal na mga radio transmission. Noong Nobyembre 5, 2025, ang 64 na dishes ng Meerkat ay nagsagawa ng tinatawag ng mga siyentipiko na narrowband radio transmission search. Naghahanap sila ng uri ng nakapokus, sadyang mga signal na magpapahiwatig ng teknolohiya sa gawain. Ang uri ng mga transmission na magmumungkahi na ang 3I/Atlas ay hindi lamang isang naglalakbay na piraso ng yelo at bato, kundi isang bagay na mas kahanga-hanga pa. Ang mga resulta ay kapwa nakabigo at nag-ilaw. Natuklas ng Meerkat ang 23,689 na individual na radio signals sa panahon ng obserbasyon. Para sa maikling sandali, ang numerong iyan ay maaaring nagpadala ng mga pulso na tumatakbo sa komunidad ng astronomiya. Halos 24,000 mga signal mula sa direksyon ng isang interstellar object. Ngunit ang agham ay hindi gumagana sa paunang excitement. Gumagana ito sa mahigpit na pagsusuri at maingat na verification. Nang suriin ng koponan ang bawat isa sa mga signal na iyon, nagmapa ng kanilang mga pinagmulan at mga katangian, natuklasan nila ang isang bagay na maaaring hinulaan ng sinumang pamilyar sa radio astronomy. Wala ni isa ang spatially consistent sa posisyon ng 3I/Atlas. Bawat signal, walang exception, ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga radio frequency interference na gawa ng tao. Mga cell tower, satellite, aircraft transponder, ang electronic na tsismisan ng ating lumalaking konektadong mundo na tumatagas sa cosmic na katahimikan. Ang detection limit na kanilang itinatag ay kahanga-hangang sensitibo, 0.17 watts. Para ilagay iyan sa perspektibo, iyan ay humigit kumulang katumbas ng power output ng mobile phone. Kung may anumang artipisyal na transmitter sakay ng 3I/Atlas na gumagana sa kahit na minimal na antas na iyan, natuklas sana ito ng Meerkat. Ang katahimikan ay nakabibingi, ngunit ito rin ay tiyak. Ang null result na ito ay may malalim na implikasyon para sa kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa kalawakan. Kapag nakakasalubong natin ang isang bagay na hindi perpektong umaangkop sa ating mga umiiral na modelo, ang ating imahinasyon ay natural na sumusuway sa mga hindi pangkaraniwang paliwanag. Likas sa tao na magtaka kung nakikita natin ang isang bagay na walang kapantay, isang bagay na humahamong sa ating pag-unawa ng universo. Ngunit ang mga hindi pangkaraniwang claim ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang ebidensya, at ang ebidensya mula sa 3I/Atlas ay patuloy na nakatuturo sa isang direksyon. Ang chemical composition na sa simula ay tila napakakaiba ay nagsisimulang perpektong maunawaan kapag isinasaalang-alang mo kung saan nanggaling ang bagay na ito. Ang 3I/Atlas
ay nabuo sa ibang star system, posibleng bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng mga kondisyong fundamental na naiiba sa formation environment ng ating sariling solar system. Ang mataas na carbon dioxide content ay nagmumungkahi na ito ay nag-condense sa malamig na panlabas na rehiyon ng kanyang birth system kung saan ang CO2 ice ay mas masagana kaysa water ice. Ang hindi pangkaraniwang polarization properties ay maaaring resulta ng mga surface material na naprocess ng bilyon-bilyong taon ng cosmic ray bombardment sa panahon ng kanyang paglalakbay sa interstellar space. Kahit ang misteryosong nawawalang iron signature ay nagiging hindi gaanong misteryo kapag naintindihan mo ang komplikasyon ng cometary chemistry. Ang iba't ibang mineral ay nagsusublimate sa iba't ibang rate at sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. Ang iron ay maaaring nakakandado sa mga compound na hindi madaling bumagsak tulad ng mga nickel-bearing material, o maaari itong naroon ngunit sa mga konsentrasyon na nasa ibaba ng ating detection threshold. Ang trajectory na tila kahina-hinalang naka-align sa plane ng ating solar system ay lumalabas na hindi gaanong hindi malamang tulad ng unang kinalkula. Kapag isinasama mo ang observational bias, ang katotohanan na mas malamang nating matuklasan ang mga bagay na dumadaan medyo malapit sa Earth at sa Araw. Ang orbital characteristics ng 3I/Atlas ay nasa loob ng inaasahang hanay para sa mga interstellar visitor. Ngunit marahil ang pinakamakapangyarihang ebidensya ay nagmula sa pag-uugali ng bagay sa paglipas ng panahon. Habang ang 3I/Atlas ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa Araw, umaabot sa kanyang pinakamalapit na approach noong Oktubre 30, 2025, kumikilos ito eksaktong tulad ng dapat kumilos ng natural na kometa. Ang kanyang liwanag ay tumaas ng mahuhulaan habang mas maraming ice ang nagsusublimate. Ang kanyang koma ay lumaki gaya ng inaasahan. Ang anti-tail na tila napakahindi pangkaraniwan ay nagpakita ng sarili nito bilang medyo bihira ngunit perpektong natural na phenomena na sanhi ng mga tiyak na viewing angles at dust particle dynamics. Ang hydroxyl detection ng MeerKAT ay kumakatawan sa isang bagay na mas mahalaga kaysa kumpirmasyon ng alien technology. Ito ay kumakatawan sa unang matagumpay na radyo obserbasyon ng water activity sa isang interstellar comet. Ang tagumpay na ito ay nagbubukas ng ganap na bagong mga posibilidad para sa pag-aaral ng mga bihirang bisitang ito mula sa labas ng ating solar system. Ang mga hinaharap na interstellar object ay maaari na ngayong suriin hindi lamang sa pamamagitan ng optical telescopes at infrared spectrometers, kundi sa pamamagitan ng mga teknik ng radioastronomy na nagbibigay ng natatanging insight sa kanilang chemical composition at internal processes. Ang kakayahang ito ay nagiging mas mahalaga habang pumapasok tayo sa tinatawag ng mga astronomo na panahon ng interstellar object discovery. Ang Vera Rubin Observatory na nakaplanong magsimulang mag-operate sa lalong madaling panahon ay dramatikong tataasan ang ating kakayahang matukoy ang mga bisitang ito. Sa halip na makahanap ng isa bawat ilang taon, maaaring makatuklasan tayo ng 12-12 ng taunan. Bawat isa ay magdadala ng impormasyon tungkol sa mga stellar system na hindi natin kailanman inaasahang bisitahin, mga chemical fingerprint mula sa mga kapaligiran na ganap na hindi katulad ng atin. Ang MeerKAT detection ay nagtatatag din ng mahahalagang protocol para sa mga hinaharap na paghahanap. Kapag lumitaw ang susunod na hindi pangkaraniwang interstellar object at ang mga statistical model ay nagmumungkahi na marami pang darating, mayroon na tayong napatunayang mga pamamaraan para sa pagkilala sa pagitan ng natural na phenomena at mga potensyal na artipisyal na signature. Ang kombinasyon ng chemical analysis sa pamamagitan ng radiospectroscopy
at targeted searches para sa technological transmissions ay nagbibigay ng komprehensibong framework para sa pag-iimbestiga ng mga cosmic visitor na ito. Gayunpaman, nananatiling mga tanong tungkol sa Three Eyes Atlas na lumalampas sa simpleng pagkakakilanlan. Ang matinding bilis ng bagay ay nagmumungkahi ng lubhang sinaunang pinagmulan, posibleng mas maaga pa kaysa sa pagbuo ng ating solar system. Saan eksaktong ito nanggaling? Anong star system ang nag-anak dito? Anong gravitational interactions ang nagpadala dito na sumisgis sa galaxy ng mahabang panahon bago nangyaring tumawid sa ating landas? Kaya kapag ang Three Eyes Atlas ay gumawa ng kanyang pinakamalapit na approach sa Earth noong Disyembre 11, 2025 sa 170 milyong milya ang layo, manunood tayo ng isang mensahero mula sa ibang mundo na magpapatuloy sa kanyang sinaunang paglalakbay sa panlabas na kadiliman. Ang Meerkat detection ay hindi nagpakita ng alien contact, ngunit nagpakita ito ng isang bagay na pantay na malalim. Ang ating lumalaking kakayahan na basahin ang mga kwentong kemikal na nakasulat sa liwanag ng bituin at mga radio wave. Minsan ang pinakakahangahangang pagtuklas ay hindi ang paghahanap ng inaasahan natin, kundi ang pag-aaral kung paano magtanong ng mas mahusay na mga tanong tungkol sa ating nahanap.